Hello there mga kabebe! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ituturo ko po sa inyo, yung tinuro lang din sa akin, kung paano po ang tamang paggamit po ng ating e-bike. Ayan. So ito po ang aming e-bike. Binili ko po ito, dito rin po sa San Jose, Occidental Mindoro. So ito po ay cash. Nabili ko po siya na 53,000 pesos. So, ito po, color blue. Ganito po ang design na aking napili. Ito. Yan. Okay. So, magsimula po tayo. Ito po yung kanyang, ano nga to? Trapal. So, unang-una po, magsimula tayo dito sa pag-charge. So, dahil kasalukuyan po tayong nag-charge, ay sasabihin ko na agad siya sa inyo. So, sabi po sa akin, kapag tayo po ay nag-charge ng e-bike, ay mas maganda po na nakabukas. Kasi yung ating pong battery ay nandito po sa ilalim ng upuan ng driver. So, mas maganda po na ibubukas natin siya habang naka-charge para yung init ng ating battery ay suminaw. Okay? So, ito ganito po. Dito siya sinasaksak. Ito ang saksakan niya. Ito. And, ito po siya. Ito po ay umiinit. Natural na umiinit. Then, nagre-red siya ng sign. Kapag ito po ay nag-color yellow or parang medyo yellow-green, ganon. Basta, or yellow nga. Ibig sabihin po ay full na siya. Fully charged na po siya. So, sabi po, tiyakin na hindi mauga-uga yung saksakan ng charger at saka yung nandoon sa main na saksakan. No, kaya ito po, sinure ko talaga na masikip yung pagsasaksakan. Okay? So, ang charger po niyan ay dito nakalagay sa box at dito rin po siya nakalagay sa gilid ng battery. Yan. So, panatilihin lang po siyang naka-open. And, yan. Ito po, dahil ito ay lagayan ng battery, binilhan ko po ito ng padlock. Para kung sakali po na iiwanan natin siya or ipapark po natin at walang bantay, ay safe po yung ating battery. So, ang battery po nito ay 5 pieces. 1, 2, 3, 4, 5 pieces po. Pag binili po ito ay set. Yan. So, bibilin din po siya ng 5 pieces. Hindi po siya pwedeng pa isa-isa. Okay. Next po ay ito. Bababa ko lang saglit. Ito ang kanyang headlight. Yan ang kanyang headlight. Ito po ang kanyang busina. At ito po ang kanyang signal. Ang right and left. So, meron po yung warning sign, warning sounds kapag pinindot yan. Ito po yung ating wiper. And, ito po yung forward and backward niya. So, kapag pinindot mo tong reverse, may sound po kayong maririnig dyan. Mamaya, paparinig ko po. Ibig sabihin po, pa-backward po ang inyong takbo. Yan, dito lang din po natin siya pipihitin kahit po yan ay reverse. And then, bago po kayo magsimula, hindi po ito aandar kahit naka-on po yan. Hindi po yan aandar hanggat hindi nyo po pinipindot itong letter P. Sabi ko nga po, itong letter P ay P, paandar. Ayan, ipupush po natin yan. Okay? And ito po ang kanyang handbrake. And the foot brake. Siyempre. Yan. Pag tayo po ay nagdadrive ng e-bike, ay ito lang. Para ka lang din nagmumotor. Okay. And then, ito po yung kanyang ilaw para dito po sa taas. Yan. Itong binili ko po kasi, namin kasi ng aking asawa ay meron pong design dito na ilaw sa harap. Mamaya ipapailawin natin yan. And ito yung kanyang wiper. Okay. Next po, meron din siyang speaker.
Ayan. Bluetooth speaker yan, guys. So, dito ang kanyang on. Ang volume niya. And then, ito yung mode. Malakas po siya. Dito po yung kanyang bass. Oh, yung bass niya po nandito sa kabilang gilid. Okay. Next. Yung pinakamahalaga na tinandaan ko na bilin po sa akin, kapag tayo po ay nagda-drive ng e-bike, ay panatilihin lamang po itong nakababa. So, ito po ay itinataas natin kung tayo po ay nakapark at para hindi po siya umalis, para hindi gumulong po yung gulong. Kaya po, panatilihin lang po natin itong nakababa. Push. So, ang pag ano po ay angat, pindot, then baba. Okay? So, ibig sabihin po niyan ay makakaayos po ng gulong yung ating gulong. Okay? So, ang mangyayari po, kapag ito po kasi ay pinabayaan po ninyo, hindi po ninyo napansin na nakaangat, ang tendency po ay masusunog po ang ating brake. Yan. Kaya sabi ko po dito sa mga tao dito sa bahay, dahil hindi naman din po ako ang magdadrive, ito po ay service po ng aking baby. Ang daycare. Kaya sabi ko po, wag na lang pong itaas. Para sigurado, kasi malilimutan po talaga ito. Kaya mas maganda talagang nakababa na lang siya ganyan. So kung bubulong naman yung ano nyo at yung pagkakapark nyo ay pasulong, lagyan na lang ng ipit ng bato yung gulong. Okay? Okay guys, so kaya po medyo mahal yung pagkabili ko po sa e-bike na to dahil siya po ay 4 wheels. Yes, 4 po ang kanyang gulong. Meron po kasi dito try. 3 lang yung gulong. Yan. So 4 po ito. And then ito po ay meron po talaga siyang extrang gulong sa loob. Tingnan niyo po. Yan. O, diba? May extrang gulong po talaga siya sa loob. Then, tubeless po yan. Tubeless. Okay? Next po, sa pag-charge naman po, kadalasan po, 8 hours po ito sina-charge. Pero ang bilin po sa akin ay wag po nating i-drain. So, katulad po ng cellphone ay dapat ay hindi rin po siya talaga dinidrain. So, ang ginagawa ko po, kapag 3 na lang yung kanyang bar, ay sina-charge ko na siya. Then, sabi po ay, dahil andito po lang ang kanyang mga wire, ayan po oh. Ayan lang ang kanyang mga wire, at ito lang ang kanyang tangke, makina. Yan. Bawal na bawal po ito sa baha. Yan. Bawal po siya sa baha. At bawal din po siyang So, bawal po siya sa baha and bawal po siyang i-car wash. No? Hindi po siya talaga pwede sa basaan. Okay? Kaya, ang gagawin lang po ay punas-punas lang. So, wait lang po kukuha ko ng susi. So, ayan na nga guys. Ito yung kanyang susi. Meron tayong dalawang copy ng susi. So, ito po yung kanyang lock. And ito po yung unlock. And then yung kanyang alert sound. And then ito po yung on. Kaya kahit po hindi natin siya isaksak po doon, mag-on po siya. Okay? So pwede rin naman pong isaksak. So dahil nag-charge po ay maya-maya konti natin siya ipapakita ko sa inyo. So ito po yung susi niya dito. Lagayan po siya. So, kaya hindi natin masyadong maangat kasi meron pong hinihila dito, guys. Hihilahin nyo lang po yan. And then, maiaangat nyo na po yung upuan dito sa loob. Okay? Papakita ko po mamaya pagtaas na mag-charge. Yan. Then, meron din pong lagayan dito sa harap. Yan. Marami pong mailalagay dito. Kahit tao ka siya dyan. Okay? So, sige.
Pwede naman natin siyang i-stop muna yung pagkaka-charge niya. Pero ang bilin po, wag po nating i-overcharge ang ating pong mga e-bike kasi ang ating pong battery ay masusunog. Okay? So, bunutin natin muna saglit para pakita ko sa inyo kung paano siya gumana. So, ganito po yung makikita nyo guys kapag fully charged na po ang ating e-bike. Parang color yellow-green sa inyo pero yellow dito sa totoong buhay. Okay? Baba natin. Then, testing po natin. Saksak na po natin ang ating susi. Dito, ang saksakan niya po ay nandito sa gilid. Kapag enough natin yan, pag pinindot natin ito, tutunog siya. Ibig sabihin nakalak po itong inyong e-bike. Kapag ito po ay ginalaw or may nagnakaw, yan po ay magwa-warning. Yan, may tunog. Then, i-unlock lang po. Kasi kapag hindi po natin siya in-unlock at binuksan natin, tingnan nyo po ang mangyayari. Yan. Tutunog siya. Pindutin nyo lang po ito. Yan. Pindutin lang po yung unlock ha. So, naka-unlock na siya guys. Ganito po siya pag inandar. So, ito po ang kanyang speed. Sabi po ay, para hindi po tayo madaling malubat, ay dito lang po natin siya ilalagay sa gitna. Kung yan po ay nandito sa gitna, ang maximum na takbo na lang po nito ay 27. Pero kung yan po ay dito sagad, yan po ay umaabot ng 38. Okay, ito po yung warning. Ay, yan. Ito po yung kanyang hazard. Okay? And busina. Ito po yung sabi ko sa inyong kanyang sticker. Ano nyo lang po, long press. Power on. Bluetooth mode. Then, pag tinose nyo po, double. Power off. Okay? Yung wiper niya naman. So, ito po ang wiper. Pindot wiper. Ayun. Okay. So, off na natin. Ay, yung ilaw pala dun sa labas. Ilaw sa yung headlight. Yan po. Yan. Ang headlight. And then, sa taas. Yun. So, yun lamang. Yun lamang po at ingatan po natin ang ating mga e-bike dahil kahit naman po ganito lang siya ay talaga namang nakakatulong po siya. So, napaparating ko po ito ng bayan. Pwede po dalawang balik sa bayan pero yung pangalawa medyo kabado na. Kaya po minsan inaabutan po kami ng low bat. Guys, ito po ang napapala ng mga gala na hindi nagcha-charge. Ayan. Dahil hindi ko po siya pinuli charge. 3 bars na lang po siya kaya hindi nakapunta man po siya doon pero nung pabalik po ay 7 na lang po yung takbo niya. So kapag po palubat na po ang inyong e-bike kahit na ano pong pihit nyo, kung ano po yung takbo na lang niya ay yun na lang po, hindi na po siya kayang pabilisan. Pagbawas po ng charge, pagbawas po ng takbo ng ating e-bike. So yan, meron din po siya palang electric fan dito. Marami pong dahilan para mabilis malowbat ang ating napiling e-bike, pero carry naman. Hindi naman madalas itong ginagamit. So, yun yung electric pan niya. Super lakas, guys. Diba? Kasi po, kaya may ganito, dahil kapag po tayo ay nakatrapal, ay sobrang init po dito sa loob. Okay, so ito po yung kung paano po yung buksan yung ating lagayan doon sa ilalim po ng upuan ng passenger. So, hihilahin. Then, ito. Yan. Ayan po siya, guys. Okay. Pwede pong isakay dito ang 5 bata. So, that's all, guys. Sana po ay nakatulong. Kung may tanong po kayo, just comment down. Bye-bye!